nag-alert na naman pala tayo kahapon. Few weeks ago. Yan. Ilang linggo na po nakalilipas. Sa kuryente po ito, mga kapuso, pinag-uusapan namin. Nakarinig tayo ng katiyakan, di ba, mula sa Department of Energy na hindi tayo magkakaroon ng brownout o kaya naman kakulangan ng supply ng kuryente. Lalo na doon sa panahon ng eleksyon, di ba, Joel? Hindi naman daw, wala pang eleksyon, wala pang tag-init, may yellow alert na tayo. Yellow alert lang naman daw. Hindi naman daw nagka-brownout. Ganyan tayo dahil sisimula. Last year hanggang sa magka-red alert tayo. Kaya nga, nasa linya na natin si Assistant Secretary Mario Marasigan, Department of Energy. Asek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po, Asek. Magandang umaga po, Ma'am Weng and Sir Joel. Sabi na po sa inyong mga taga-subaybay. Yellow alert ang Luzon Grid kahapon. Manipis ang reserbang kuryente. Ano nangyari? At batay sa pagtaya ng NGCP, halos may mga forced outages daw yung ilang mga planta. Tama po yung inyong naturan na nagkaroon po tayo ng yellow alert buhat po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7, no? Ito naman po ay hindi dahil sa sobrang kakulangan ng supply natin ng kuryente, kundi ang ating pong projection po yan na ginawa ng ating market operator at system operator, kung saan po yung mataas pong konsumo natin ng kuryente buhat ng umaga hanggang sa hapon ay nasustain po natin. Sa karaniwan pong pagkakataon kasi, mataas po ang konsumo natin during peak ng afternoon pero hindi po ganun kalaki kapag kagabi. Sa pagkakataon po kahapon ay nasustain po yung mataas na demand. Yung pong inaasahan natin na mas mababa ay humigit po doon. Kung saan po, tama po kayo rin, meron po tayo mga reported na mga planta na naka-forced or unplanned outages. Meron din po tayo mga derated na mga power facilities. Pero ito naman pong sitwasyon na to ay ganun din nung mga nakaraang araw. Kung saan po, nung March 4, ay meron po nagkaroon po tayo ng pinakamataas na tala ng konsumo natin ng kuryente sa buong taon. Umabot po ito ng 11,990 megawatts komparado po dun sa mataas na konsumo natin ng mga nakaraang araw. Yung po ay sa Luzon at sa Visayas ay ganun din po. Nagkaroon po tayo ng recorded na highest peak demand for the year sa magnitude po na 2,386. Pero kung titingnan po natin, bagya pong mababa yung ng konti, yung pong projections natin ng demand kagabi. Pero dahil alam naman po natin na pagkagabi, yung pong naitutulong na production ng ating mga renewable energy facilities, particularly po yung solar, ay dahan-dahan na pong bumababa. Kung kaya't yung pong level ng reserba natin na kailangan para maging tama po at reliable yung sistema natin ay nagkaroon po ng kaunting kakulangan. So kinailangan lang po natin mag-deklara ng yellow alert dahil po para magkaroon tayo ng kahandaan na kung sakaling mas tumaas pa yung konsumo natin, then alam po natin kung ano yung mga contingency measures. Asek, bakit ang projection na ginawa po natin ay hindi in sync doon po sa pagtaya ng pag-asa doon sa heat index, Weng diba? Ilang araw na sinasabi na ito masyadong magiging mainit at nasa danger level na. Siguro parang kaya hindi napaghandaan ba? Parang yung projection po parang mas mababa doon sa inaasahan, Asek. Kasama na po yung yung projections po ng natin pagdating po sa konsumo. Kasama na po yung yung abiso sa atin ng Department of Science and Technology, particularly yung pag-asa natin. Nagbigay na po sila sa atin ng datos na ginagamit po natin para sa ating mga projections. Kaya lang, kailangan pa rin po natin maging handa. Alam niyo po, yung ating alert levels naman, yan ay pwede nating ihalin tulad doon sa mga signal na inilalathala din po ng pag-asa kapag mayroon pong parating na bagyo. Hindi po ibig sabihin yan ay nandyan na yung kakulangan ng kuryente, kung hindi pinaghahanda lang po tayo na kung sakaling dumating yung pagkakataon na yung sitwasyon natin ng kakulangan ng supply ng kuryente, alam po natin kung anong gagawin para po hindi magkaroon ng mga brownout.
Ano po ang preparasyon natin ngayon, ASEC, Marasigan, para hindi na po ito maulit? Doon ako na kasi na kinakabahan sa mga unplanned, di ba, Joel? Ayun nga eh. Bakit? Kasi kailangang maiwasan natin yung mga unplanned outages kasi po doon tayo doon tayo nadidiskaril eh. Sumasala tayo doon sa projection. Kasi nga, bigla-bigla itong unplanned outages na ito, ASEC. Paano natin masisiguro na hindi masusundan pa ito at hindi tayo aabot sa red alert ulit? Maganda po yung inyong naturan, Miss Weng, ano? Kung saan po, dinodoble po namin ngayon yung aming pagsasimulate ng mga sitwasyon natin. Tama po kayo kanina, nagbigay na po sa atin ng babala ang Department of Science and Technology kung saan po itinaas na po natin yung ating evaluation process kung saan hindi na po natin kinukonsider na yung ating originally forecasted demand ang magiging basihan kung hindi itinaragdag na po natin yung epekto po ng mainit na panahon. Meron naman po tayong rule of thumb dyan na sa bawat angat na 1 sentigrado, no? May katumbas po yan na kailangan natin na 100 megawatts. So ginagamit po natin yan para po sa ating forecasting, para mas maging accurate. Ang nangyari lang po siguro ay naging mas maaga itong pagpasok ng mainit na panahon. Datapwat ang inaasahan po natin magpiprevail ay ang La Nina sa panahong ito. So kung kaya again, nire-evaluate po namin yung aming proseso dahil kailangan po natin tama po kayo, mapigilan natin itong mga red alert. Kasabay po niyan ay amin pong dinodoble yung pag-monitor po ng mga planta. Sa katunayan po, inaasahan po namin na meron tayong 2 planta na nanggaling po sa forced outage na makakabalik po ngayong araw na to. Okay. So yun po ay magkakaroon ng katumbas na 400 megawatts na additional capacity sa sistema natin. Yung monitoring na ginagawa po ninyo, kasi nakalagay po rito, 16 na planta po ng kuryente naman yung tumatakbo sa mababang kapasidad. Ibig sabihin ba nun yung inaasang capacity na kanilang pwede i-produce ay mababa doon yung kanilang pinoproduce. ASEC, tama ho ba yan? Tama po kayo, Sir Joel, ano? At meron pong mga iba't ibang dahilanan kung bakit mas mababa yung kanilang mga generation kung ikukumpara po doon sa kakayahan ng isang planta para mag-produce ng kuryente. Meron po dyan na internal sa kanila, so dapat po yan, itaayos nila, i-maintain na nila. Pero meron din pong mga bagay-bagay na nadidiktahan po ng kung anong meron ngayon sa sitwasyon doon sa pag-produce nila ng kuryente. Kagaya po ng ating geothermal steam, no? Yung pong ating mga geothermal generation ay bahagyang bumaba yung pong kanilang kapasidad dahil po may kakulangan po sa pag-angkat natin, yung pagkuha natin ng geothermal steam from the ground. So humihina po yung pressure para makapagbigay ng sapat na geothermal steam para ma-attain natin yung full capacity ng planta. Okay. Ito naman, ASEC, kasi kailangan natin makasiguro ito, Joel, kasi bukod doon sa init ng panahon, mayroon pa po tayong eleksyon na inaalala eh. Medyo mas komplikado po yung sitwasyon natin ngayon kumpara noong nakaraang taon na diskaril tayo dahil sa supply ng kuryente. Kailangan may extra effort, di ba, Joel, dahil po election period ngayon, ASEC. Tama po kayo. At sa bagay po na yan, tayo po kinunbina po natin yung tinatawag nating Energy Task Force on Election. Pati na po yung ating Task Force on Energy Resiliency. Kung saan po nagkaroon na po tayo ng pakikipag-ugnayan sa ating Commission on Election at iba't ibang sangay ng pamahalaan para po magkaroon tayo ng joint effort para sa paghahanda ng election natin ngayong Mayo. Nagkakaroon na po kami ng mga inspection doon sa mga sites na dapat ay masiguro natin na yung continuous supply po ng kuryente kahit na magkaroon ng aberya ang sistema. Naganda na rin po tayo ng mga contingency measures sa mga malalayong lugar kung saan po kung mahina po yung daloy ng kuryente, kailangan po meron po tayong backup system. So kung kinakailangan po, magdala tayo ng mga solar floodlights para sa continuous po na pagpo-provide ng ilaw. O kung kinakailangan po ay mga available gensets po ang ginagamit natin
So patuloy po yung pag-identify natin ng mga areas po na dapat nating bigyan ng pansin o karagdagang pansin para po ma-prevent natin yung aberya during election. Asek, aabot ba tayo sa punto na pagbabawalan ulit yung mga planta na magkaroon ng unscheduled? Di ba may bigla-bigla, Joel, no, na di ba pinagbawal nyo dati yung mga unplanned na shutdown and maintenance, Asek, para lang masiguro yung the regular flow ng kuryente? Tama po kayo, Ms. Weng. Kasama na po yan sa kalatas natin. Lalong-lalo na po na meron po tayong tinatawag na election period. No? So tayo po ay pinagbabawal ang pagkukondak po ng pag-maintain, pagre-repair, 1 linggo bago at 1 linggo pagkatapos po ng eleksyon. Kailangan po makumpleto natin yung actual conduct ng eleksyon hanggang po matapos ang pagbibilang. Ang kinakabahan ako dito, Asek, dahil nagkakulang-kulang tayo ng supply, numinipis, di ba, Joel? Mangangailangan na naman tayo ng reserve power. Yun, yung ancillary. Doon kami nasisilat, Asek, Doon sa ancillary, doon tayo tumataas ang singil Oo, bigla-biglang kailangan ng reserve power, may ancillary. yan, Tapos oo. bigla, next time, you know it, bigla may decision ng ARC, daragdagan na naman po ang singil sa kuryente. At tama po kayo, no? Maraming salamat po sa inyong paglilinaw. In fact po, pagkatapos po natin dito, mamayang hapon po, ay ikukumbi natin yung ating Ancillary Services Technical Working Group para nga po ma-address natin itong mga nakikita nating problema. Kailangan po nating malaman aling mga planta ang may kakaya na mag-provide ng ancillary services, yung pong reserve na tinatawag, at kung kailan sila pwedeng gamitin. Para kung meron po tayong nakikitang aberya, yung pong secondary measures naman natin ang ating paiiralin, kagaya po ng interruptible load program. So lahat po yan ay binabalangkas na natin para nga po maging ganda tayo. Okay, so may aasahan ba tayo kay ito? Parang sa habang nagdadaan ng mga araw, numinipis ang supply ng ating kuryente. Meron ba tayo aasahan pagtataas sa presyo ng kuryente? Well, kasunod po or kaakibat ng pagtaas ng konsumo natin ng kuryente ay yung pong paggamit natin ng mga planta na may mas mahal na fuel. Kagaya po kung yung ating Patay. mga diesel generating facilities ay ginagamit lang natin as reserve, kung kailangan po natin silang patakbuhin para po mag-provide ng energy, then definitely po makukonsider po yung fuel na kanilang ginagamit. Kaya nga po kami nananawagan sa ating mga consumer na kahit paano po pumasok ang tag-init, maging wasto po or masinop ang paggamit natin ng kuryente. Yun, magkaka-brownout ba tayo, Asek? Sa ngayon po, wala po tayong nakikita kasi yung projection naman po natin, pagdating po ng talagang rurok ng tag-init, ay may higit pang 3,000 megawatts ang allowance natin. So ang pinaghahandaan po natin, ano yung projected natin na pinakamataas ng demand for the entire year. At dapat po, pag nakita natin yun, napapalapit na, yung pong supply natin ay dapat merong hindi lang po para sa energy, kundi pati po yung karampatang reserve ay dapat available. Okay, story of the Filipino po ito Next year, see you again, Asek. Pag-uusapan na naman natin to next year. Ano ka ba? In the next few months, in few weeks, Asek, see you. Anyway, Asek, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Good morning, Thank you. sir. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay ninyo sa Department of Energy at mabuhay po kayong lahat. Good Si morning, Asek sir. Mario God bless Marsigan. po. God bless you too. Si Asek Mario Marsigan, Department of Energy, mga kapuso.